Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina. At ngayong araw po ay samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, nais ko lamang po kayong i-welcome sa ating ginagawang daily devotion. Naway ang mga paksang ating napag-aaralan ay ating naipapamuhay at ating naisasagawa. At ngayong araw po, November 18, 2024, araw ng Lunes. Ang topic po natin ngayong araw o ang paksa po natin ngayong araw ay mula sa Proverbs chapter 18 verse 21. At ang title po ng ating devotion ay Speak to Inspire, mula sa series na tutuloy po natin ang Harnessing the Power of Words. Sabi po dito sa Proverbs chapter 18 verse 21, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. At sa Tagalog naman po, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. At para naman po sa katotohanan natin ngayong araw ay the tongue has the power to heal. Yun nga, gaya ng ginawa ng ating Panginoon dito sa mundo, na isang salita lang niya ay kaya na makapagpagaling. Nakapagpagaling siya ng mga may sakit, nakapagpagaling siya ng mga may ketong, ng mga may katamdaman. Ganon din tayo. Napakalaking bagay ng ating panalangin. Napakalaking epekto ng ating panalangin. Sa ikalawa naman po, the tongue has the power to destroy. Kung paano makapagpagaling ang panalangin, ganon din kung paano sirain yung damdamin. Halimbawa na nga lang, yung kumbaga, yung isang salita lang natin kaya niyang makapanira ng relasyon ng damdamin. Kumbaga, isang salita lang yun Paano pa kaya ang Diyos? Kapag sinabi ng Diyos, kumbaga isang sabi lang ng Diyos na puksain tayong lahat, kaya niyang gawin dahil sa labis na kasalanan natin. Pero hindi niya yun ginawa. Pagkos binigay niya pa ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo. Sabi nga, diba sa John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang huling katuruan naman natin ngayong araw ay people eat the fruits of what they say. Kung ano yung sinabi natin, yan din yung magmamatter, yan din yung lalabas sa gawa natin. At kumbaga, halimbawa, nagsabi tayo ng masama o mabuti, yun din yung aanihin natin. Kumbaga, kung ano yung itinanim natin, siya din aanihin natin. At yun lamang po para sa katuruan ngayong araw. Mapunta naman po tayo sa ating application. Choose your words wisely. Ay piliin natin mabuti. Pag-isipan natin mabuti yung mga salitang sasabihin natin bago natin ito sabihin, dahil kapag nasabi na natin yung isang bagay, hindi na natin ito mababawi. Sa ikalawa naman, always speak Christianly. Kumbaga, magsabi tayo ng mga bagay na ikinalulugod ng Panginoon. Purihin natin siya. Hindi dapat tayo nagsasalita ng yung mga masasamang salita. Pagmumura, isa na ron. Kumbaga, hindi naman kasi yung kapag nagmumura tayo or nagsabi tayo ng masamang salita, hindi yun nakalulugod sa ating Panginoon. Sa ikatlo naman po sa ating application, plant seed of inspiration. Maging example tayo sa ating kapwa. Kung siguro kaya tayo na motivate, alam naman natin na kaya tayo na motivate kasi
may nagmo-motivate sa atin. Ganon din yung gawin natin. Maging example tayo para ma-motivate yung kapwa natin. Yun naman po, at para tapusin po ang ating devotion, tayo po'y manalangin. Dear Lord, thank you for the gift of speech. Help me to use my tongue to heal and inspire, not to hurt or destroy. Teach me to choose my words wisely, speaking only what is kind, truthful, and uplifting. May my words always reflect your love and grace, pointing others to you. Help me to plant seeds of inspiration that bear good fruit in the lives of those around me. Guard my heart so that my words are always blessing in your sight. Use my tongue to be a tool for your glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po.